Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tumahan ka na, hindi niya sasaktan ang pamilya mo. Masuyong utos na matandang babae nang daluhan nito si Shania sa sulok. Nakatakip siya sa tainga dahil takot siya sa kulog na mayat mayang dagungdong sa kalangitan. Pakiramdam niya ay ilang daang taon na siyang umiiyak at pagod na siya. Sino bang hindi iiyak sa sitwasyon niya? Mas mabuti pang nakulong na siya sa preso kaysa sa kwartong iyon na para bang hindi niya alam kung anong kahayupan ang gagawin sa kanya. Sabi niya po, papatayin niya. Hikbi niya, sakala nag-angat ng muka. Nang tumalikod kasi ang lalaki, kaagad naman siyang tumakbo kanina sa sulok at sumiksik doon na parang takot na kuting. Maniwala ka roon, ganun talagang batang yun, pero nag-iisip yun, hindi ka noon basta na lang sasaktan. Hihintayin noon ang lahat ng ebidensya at titimbangin niya iyon ng husto. Hinaplos nito ang gasa na nakatapal sa noon niya. Hindi ko naman po talaga pinatay. Ako pa nga pong humingi ng tulong sa staff at sa lahat ng tao. Ibinigay lang sa akin ang bag. Tapos sabi, may kakatok na anak ni senyor sa room 606 at ibigay ko raw iyon. Hindi ko naman alam na pera ang laman noon at drugs. Drugs na ginamit sa pampatay kay senyor. Napaiyak naman ang matandang babae. Alam mo bang abogado si Rare? Pasado at lisensyado kaya lang hindi minsan tumayo sa korte. Masyado na siyang nalubog sa kumpanya at iyon na naging buhay niya. Pero kung anong lumalabas sa bibig niya ay hindi iyon ang totoong laman ng puso niya. Huwag kang masyado mangamba iha, hindi sila sasaktan ni Rare. Tahan na, inayos nito ang buhok niya at saka siya inalalayan na tumayo. Humihikbing sumunod siya. Baka nga hindi naman saktan kasi hindi naman siya sinaktan kahit na sinampal na niya kanina at sinuntok. Intindihin mo rin siya dahil anak siya na nawala ng ama. Magulong isip niya at bukod doon, inasususulan pa siya na madrasta niya. Baka nga buhol-buhol ng ebidensya sa kokote ng batang iyon pero sinisiguro ko sa iyong maninimbang siya. Paano po kung hindi niya matimbang na maayos? Lumuluhang tumingin siya sa mukha ng kausap nang paupuin siya nito sa kama. Paano po kung mali ang timbang niya? Kung katulad noon na may syringe pa siya, hawak na may fingerprint ko, malamang kasi hinawakan ko yun para itapon sa basurahan. Paano kung mas matimbang po mga yun kaysa sa salita ko at sa iilan na ebidensya nagsasabi na hindi ako? Paano na pong nanay ko? Umiyak siya. Ako lang nag-aalaga tumutulong sa kanya. Ako naglalabada para sa kanya. Kasi minsan na siya nagkasakit sa baga dahil doon. Lahat ng gawa niya ay yung magaan na lang at nasa akin na mabigat. Paano mga gamit ng baby kong kapatid? Hindi ko nga po alam kung nailabas na ni nanay o kung maayos sila. Kung makakalabas pa ba sila kasi alam ko na nag-aalala na sila sa akin. Sana po sa pulisya na lang ako napunta para pwede kong sabihin ang side ko. Mukhang wala naman pong balak sa Sir Rare na tanungin ako. Basta na lang niya ako binantangan at pati cellphone ko hawak na niya. Parang wala na nga siya pag-asa sa pakiramdam niya kaya napasandal na lang siya sa headboard ng kama. Pinakamasdan siya na matanda at saka noon kinuha ang pagkain sa ibabaw ng bedside table at sinubuan siya. Aalamin ko, kumain ka na, magpahinga ka at matulog na. Huwag kang kakain na hindi ako may dala ha, baka lasunin ka ni Vilma dahil sobrang galit sa iyo. Vilma? Naitikom niya tuloy ang bibig at ayaw na niyang sumubo ng pagkain kaya natawang matanda. Pasaway kang bata, wala itong lason, ako naghanda nito, binibilin kita. Kasi kung sabi mo nga na sinaktan ka kaya ka nasugatan, malamang na mas maparoon ang gagawin niya dahil sa galit. Anito, bakit po parang mga demonyong nakatira dito? Parang batang napapalabi siya. Hindi naman, mabait si Rare, pikon lang at mainitin ang ulo. Mahilig sa babae at talagang hindi takot na manakit. Kung may basihan naman iha. Si Vilma, ewan ko, hindi kami nag-iimika ng asawa na yon ni Edgardo. Hindi ko kasi gusto ang karakas na babae na iyon. Dahil pakiramdam ko ay itinutulak niya si Rare na gumawa ng masama. Sa tuwing may makakaaway siya ay kay Rare ang takbo niya sa halip na sa asawa.
Kung minsan, hindi ko alam kung marumi lang ang utak ko, pero mukhang hindi basta madrasta ang gusto niya. Halos magkasaedad lang kasi sila ni Rare. Hindi alam ni Shania kung bakit ito sinasabi sa kanya ng babae. Hindi naman sila magkakilala, pero bakit ang bait nito? Parang natatakot tuloy siya sa kabaitan na matanda. Baka mamaya ay nagbabalat kayo lang ito at ang totoo pala ay katulad din na mamalokreta niya na nilaglag siya. Because of what she had experienced, she could trust no one except for herself. Mahirap na magtiwala ulit, tapos sa bandang huli ay siya rin lang ang malalaglag. Kaya lang kapag hindi siya kumain, mamamatay naman siya sa gutom. Malay ba niya kung isa sa mga ito ang totoong tumurok ng draws kay Senyor Edgardo na na-frame up lang siya? Malay ba niya kung ang mismong anak pa dahil sa mana? Malay niya kung matandang kaharap niya dahil may gusto sa matandang namatay? At malay niya kung ang mismong asawa ng senyor dahil sa baka may gusto naman sa lalaking si Rare? Maraming posibilidad, pero ang masaklap ay siya ang nabiktima. At ngayon ay parang nagbibilang siya ng oras o araw kung kailan sa sentensyahan. Alam na niya ngayon na pakiramdam ng preso na masisilya elektrika o mabibitay. Nakakakaba sa takot at nakakasakit ng kalooban, lalo na kung wala naman pala talagang kasalanan. Natahimik siya nang maalala niya ang pangako niya sa matandang lalaki na papapasukin niya ang buhay ng anak noon at tuturuan na magbago. Paano? Mamaya na po ko kakain. Ako na lang pong bahala. Magalang na sabi niya sa babae na ibinalik naman ang kutsara sa plato. Masarap pa naman sana ang ulam dahil nga karne iyon at ilang pirasong gulay. Kaya lang, kahit na kumakalam ng bituka niya, ayaw pa niya malason. O sige, basta kakain ka at baka mamaya mamilipit ka sa sakit ng tiyan pagkagising mo. Lalabas na ako ha at matulog ka na rin. Huwag ka na masyado mag-isip dahil kilala ko si Rare. Shania was forced to nod but she immediately covered her ears and roared. Napabaluktot siya sa ulunan ng kama at nagmamadaling pumasok sa ilalim ng kumot habang natatawa naman ang matandang yaya. Alam mo bang kwarto ito na namatay na ina ni Rare? 3 taon pa iyon dito na nakulong dahil comatose. Nanlaki ang mga mata niya sa ilalim ng kumot at kasusunod ang paglunok. May multo? Kumurap-kurap siya at inalis ang kumot pero papalabas na ang babae. Yaya, tawag niya roon pero sumara na ang pintuan. Napatili siya nang biglang kumulog at nasundan iyon ng isang kidlat. Agad siyang umilalim sa kumot at bumaluktot doon. Ngayon ay hindi na lang kamatayan na kinakatakutan niya, kung hindi isang multo. Baka sa kalagitnaan na pagtulog niya ay may hihila-hila sa damit niya. Nakakatawang ang hindi siya natakot sa patay nang atakihin sa puso sa Senyor Edgardo. Samantalang ni sumilip nga sa ataol ay hindi niya magawa. Noong bata pa siya ay kapag may nadadaanan siyang patay galing sa eskwela ay nakikihingi lang siya ng biskwit tapos kumakaripas na siya ng takbo kasama si Gilda. Ang kabataan niya na walang kaginhawaan sa buhay. Simula noon, kumakain na siya ng lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali at lugaw sa gabi pero masaya pa rin ang buhay. Siguro, nakakatikim siya ng karne ay kapag umuwi lang ang nanay niya galing sa paglalaba at may pabitbit doon na tirang ulam ang may-ari ng karinderya o kaya ay kapag dumadaan ang mga tiyahin niya nakakulimbat ng pera sa mga customer ay may pasalubong sa kanyang potsero. Pero kung ititimbang niya ang buhay na ganoon sa sitwasyon niya ngayon, di hamak na mas gusto pa niya na bata na lang siya at nahihirapan kaysa sa umiyak at naghihintay ng kamatayan. Senyor, tulungan niyo naman po ako. Alam niyo naman na wala akong kasalanan. Sana po, ilakad niyo ako sa guardian angel ko sa langit at sabihin niyo na iligtas ako sa anak niyo. Nakapikit na dasal niya. Ang habilin sa kanya na matandang mayaman na parang nakaukit na sa utak niya bago iyon namatay. Rare, sa kahuli-hulihang hininga ay anak pa rin noon ang iniisip at iniiyakan. Parang ang laking responsibilidad noon sa kanya, lalo pat nakapangako rin siya. At alam ng Diyos na hindi siya bumibitaw sa sinumpaan niya. Kaya lang, paano naman kung di hamak na parang founder ng kulto sa pagkasama ng ugali ang anak ni Senyor Edgardo? Nanay! Napatili ulit siya nang kumulog at kumidlat. Pumaluktot siya sa kama at nagtago sa unan. Gusto na niyang umuwi sa nanay niya at makisiksik sa kilikili noon. Ganoon kasi ang gawa nilang dalawa kapag kumukulog at kumikidlat.
umaulunan sa ulo ng bahay at nakatago silang magnanay sa isang sulok ng pader at doon natutulog. Yakap siya ng nanay niya kahit nabuntis na yon. At kapag raw tinamaan ng kidlat ang bahay, ay mauuna iyong tamaan kasi nakatago siya sa kilikili noon. Bakit sa mga oras na iyon na ang laki ng kwarto at matatag ang pagkakagawa ay mas nakakatakot pa? Kasi mag-isa siya at walang nanay na yumayakap sa kanya. Wala siyang bilbil ng nanay niya na nahihimas at maumbok na siya noong buntis pa iyon. I miss you, nanay. Lumuluhang bulong niya habang yakap ang sarili sa pagkakabaluktot. Sana okay lang kayo ni baby bunso ko. Sana nailabas mo na at sana magising kapag katapos mo mga anak. Sumigok siya. Sana Thunder pa rin ang ipangalan ng nanay niya sa baby brother niya kahit na matagal silang hindi magkikita o kung makikita pa man sila. Boss! Napalingon si Rare sa pintuan nang maulinigan ang boses ni Luta sa pintuan ng kanyang theater room. Parang basa pang ulo ng lalaki at mukhang kadarating lang galing sa labas. Uminom siya ng alak at saka sumulyap sa relo. Mag-aalauna na na madaling araw. Bakit ngayon ka lang? Walang kabuhay-buhay na tanong niya sa tauhan na tumuloy na sa loob. Pasensya na boss, kagagaling ko sa ospital na makatanggap ako ng tawag galing sa manager ng hotel nyo. Hawak ko yung kaputol na video noong bago kami dumating ng mga tauhan ni Senyor at katulad ng sabi ninyo na kausapin ko si Mama El, wala naman siyang alam bossing tungkol kay Shania. Nakakapagtaka pa at wala nang bakla na kanang kamay niya. Lumipad ang mga mata niya kay Luta. Sinasabi mo bang sabay-sabay na sila nagkakawalaan? How come does she never know sa Shania? Sa club galing babae na yon at siya lang naman ang nag-a-approve ng mga baguhang stripper doon. Napakamot ng ulo si Luta. Hindi kaya bossing ang kakambal niyang si Madonna ang tumanggap kay Miss Chinita? What authority does she have then? Uminit na ang ulo niya. Nalilito na nga siya sa pagtatagpi-tagpi ng lahat at umiiyak din siya kapag naaalala ang ama niya na nasa chapel na raw. Pinatitila lang niya ang ulan at pupunta na rin siya roon. Nagpaalam na kanina si Vilma na mauunan na kaya siya na lang ang naiwan sa bahay at ang yaya niya. Yun nga boss ang nakapagtataka at nang hanapin ko naman ay wala na rin. Kasabay na bakla na naglaho. Saka boss, wala raw si Mama El ng 2 araw. Pumunta sa Davao at inasikaso ang isang club natin doon. Inihabilin daw niya ang pamamahala sa bakla. Iniabot nito ang nakabalot na bagay sa isang panyo. DVD boss, kinuha niya iyon pero iba na naman ang tinatakbo ng isip niya. How about the woman's family? Ayos na boss, naniwala naman sa reply ninyo na ipaabot ang pera sa isang lalaki na kaibigan. And what did you exactly tell them where she is? Uminom ulit siya ng alak. Sabi ko, boss, pumasok na personal assistant sa isang artista ng ilang buwan at nag-advance ng 200,000. Naniwala naman boss, yung isa palang tiyahin ay stripper din sa club. Ang daldal bossing at ayaw kong pakawalan. Inaalok ako ng aliw. Halos mamutla pa ito sa pagkukwento kaya kahit paano ay hindi inaasahan ni Rare na mangiti siya. You could have tried it, he shrugged. Diyos ko bossing, kulubot na. Pero mababait sila boss, makwento. At nabanggit nga ni Miss Chinita na akala raw nila ay pumasok na kay Mama El kasi iyon daw huli na pag-usapan na magtiyahin. Ayaw daw nila na matulad sa kanilang pamangkin nila. Kaya raw bilin nila na huwag magtangka na ipagbiling sarili kahit nakapos sa pera. How about the mother? The baby? Baliwalang tanong niya. Totoong may mayoma boss at baka raw bukas pa ilabas sa delivery room. Minomonitor pa raw ang pagdurugo at kapag dinugo pa, ibabalik ulit sa loob at sasalina ng dugo na naman. Iyong baby, cute na cute bossing. Ang puti, parang gigil na namilipit si Luta kaya napatanga siya sa tauhan. Lalaki bossing, parang si Miss Chinita rin, parang anghel. Mukha ngang anghel, kaya lang hindi niya alam kung anong totoo. At kahit na hindi man iyon ang pumatay sa ama niya, kanya pa rin si Shania hanggat hindi siya nagsasawa. She was damn traded and his father bought her. Kung ano man ang hindi napakinabangan ng ama niya, ay siya ang dapat na makinabang bilang bayad sa inalabas niyang pera. Boss, hindi kaya frame up ito? Kung ano kasing iyak na Chinita sa hotel ng puntahan namin, ay ganoon pa rin hanggang iuwi rito. I have that in mind. You know I am fair, Luta, and only a few knew it. And I will find out the truth sooner than soon. Pabantayan mong pamilya niya sa ospital. I don't want it obvious.
There's a big possibility that if this is a frame-up, her family is at risk too. Baka kalaban sa negosyo o kung sinong hayop. Once I find it out, the fuck will pay for it. Sige boss, nagawa ko na rin yung cover-up sa pulis. Sabi ko, heart attack ang kinamatay at wala namang babaeng kasama sa hotel. Good, he nods. Take a rest and we'll go to the chapel at dawn. Nang lumabas si Luta, saka isinalang ni Rare ang DVD sa player. Kuha iyon matapos sa pumasok ang ama niya at ni Shania sa loob ng suite. Nag-uusap ang dalawa at may tinawagan ang daddy niya sa telepono. He fast-forwarded the video and on the latter part, he noticed that Luta was right. The woman was crying and panicking like hell at kung may nakapagpakunot ng noo niya, ay nagtangkain noon na i-revive ang ama sa tangkang pagkamatay. There's no sign of acting in every move that she made, even the mouth-to-mouth resuscitation and the CPR. Her face and especially those eyes, Rare paused it. Kitang-kita ang luhaang mata ng dalaga. Specially built 4K camera ang nakaimplanta sa suite na iyon na palagi ang ginagamit ng ama niya kapag may iniuuwing babae sa club. Wala nakakaalam noon kung hindi siya. Hindi niya lang pinagbubuksan ng mga special footages dahil ayaw niyang mababoy ang ama niya kung nakikipag-sex man nga iyon sa mga babaeng napipili. But may his dad forgive him. Ipakukuha na niya lahat ng kopya at panonoorin niya dahil baka may makuha pa siyang kung anong ebidensya mula sa mga unang footages bukod pa kay Shania. Ano kaya ang mangyayari mga kafelisidad kay Shania sa bahay ni Rare? Mukhang tinamaan ng binata sa dalaga. Sana lang maputunayan na kaagad na walang kasalanan si Shania. Talaga namang kaabang-abang pa ang mga susunod na kabanata. Kaya naman, abangan!